Inuto nyo si Mayora. Nanginan nyo, pinagastos nyo ng malaki yung tao. Ay, di pala gastos yun. SAP pala yun. Social Amelioration Program pala yun. Di ba? Eh, yun naman na sinabi. Yung sa Ninoy Aquino, tsaka San Andres Stadium, di ba? Sinabi, SAP daw. SAP daw yun eh. Social Amelioration Program. 1,000 plus 5 kilong bigas. Tataka lang ako rin sa SAP na yun. Di ba? Dapat binigay yun nung hindi pa eleksyon eh. Bakit kung kailan eleksyon tsaka nabigay ng SAP? Bakit ang ulo ko rin? Eh, yun naman sinasabi ni Isko ah. Ano ba sabi ni Isko? Ano ba sabi ni Isko sa mga congressman o sa mga konsihal, vice mayor o mayor na nababalitaan natin na namimudmud ng pera? Ano sabi ni Yorme ron? Oh. Kaya nyo naman palang maglabas ng pera tuwing eleksyon ng ganyang kalaki. 1,000 isang tao, may kasamang 5,000 kilong bigas, 1,000 bigay ni congressman, 1,000 bigay ni konsihal, 1,000 bigay ni vice mayor, kada isang ulo. Kaya nyo palang gawin yan. Puro naman kayo mga incumbent. Bakit hindi nyo ginawa yan nung nakapwesto kayo? Tapos palalabasin nyo, pondo. Tiar job, shoutout ah. Cyrus Estrada, yan. Sally Del Mundo, yan. Purpose over comfort. Di pa ba siya naniwala sa numero ni Armin meeting nila? Oh. Di ba? Bakit hindi nyo ipinamimigay yan nung nakaupo kayo o pagkaupo nyo? Pwede nyo ipamigay yan nung 2022. Kalahati ng 2022, nakaupo na ang mga congressman, mayor at vice mayor, pati konsehal. Buong 2023, wala kayong binigay na ganyan. Ha? Namigay kayo ng ganyan, 2024 patapos o last quarter ng 2024 hanggang 2025. First quarter ng 2025, doon kayo namigay ng pera. Ba't doon kayo namigay ng pera? Pwede nyo gawin yan. Alam mo, ito lang mga bobo. Ha? Mga bobo, mga gago, mga inutil. Yung mga congressman, yung mga konsehal, mga mayor, mga vice mayor na namimigay ngayon ng pera instead nung nakaraan. Isa lang masasabi ko, mga bobo kayo, mga inutil kayo. Ha? Mga sinto-sinto, mga buwaka ng ina nyo. Wala akong binanggit ng pangalan, general to. Lahat ng tumakbo. Alam mo kung bakit? Kung di ba naman kayo mga gago minuminuto, kung di ba naman kayo mga bobo minuminuto, kung pinamigay niya nung una pa lang, mahal na kayo ng tao. Tama ba ako? Kung binigay niya noong 2023, puta 2023 pa lang, love na nila kayo. Kahit gaano kalakas si Yorme, kahit gaano kataas ang survey ni Yorme, ha? Hindi kayo matatalo ng mga congressman niya o ng vice mayor niya o ng mga konsyal niya. Di ba? Kahit gaano kalakas si Yorme, hindi niya mapapataob yung mga congressman na yan. Kung nung pag-upo nyo pa lang namigay na kayo. Ang problema, nagkaroon ng doubt sa inyo yung tao. Namigay kayo kung kailan eleksyon na. Oo. Hindi naman mawawala to eh. Na marami talaga na nadala ng bili ng boto. Pero meron din na hindi nadala sa pagbili ng boto. Halimbawa ako, kung makatanggap man ako, hindi nila ako makukuha, binigyan mo akong pera, o pakyo ka, hindi kita buboto. Meron naman, nakatanggap ng pera, ay salamat, iboboto kita. Hindi maiwasan yun. Pero hindi nyo maiaalis sa isip ng mga tao na may doubt na sila sa inyo. Tangan ng mga to, ba't ngayon lang nagbibigay ng ganito? Keso ganito, ganyan. Tignan nyo si Isko. Tignan nyo si Isko ah. Ito, sampulan lang natin si Isko. Kininginan nyo mga bobo kayo eh. Bakit si Isko hindi namigay ng pera? Pero minahal ng tao. Bakit? Kasi si Isko, simula pa lang, nagtanim na. Anong nagtanim? Baka sabihin nyo, simula pa lang, nagbayad na. Hindi. Simula pa lang, ibinigay niya na yung pera para sa tao. Yung pondo ng Maynila, ibinigay niya na kagad sa Manileño. Nagtanim na ng magandang gawain. Ay, dyan na, pabahay, eskwelahan, park, ospital, nagtanim na. Pagkaupo ni Mayor,
yung pera o yung pondo ng Maynila, ibinuhos niya na kagad sa tao. Tama ba ako? Di ba? Yan yung realidad. Simula pa lang, ibinuhos na ni Yorme yung pera sa tao. Di ba? Wala kahirap-hirap. Ang puna ni Yorme nung eleksyon, pagod lang. Pagod lang. Yung mga kampanya ka, magmamotor kay Guy, ikutin mo buong Maynila. Pero perang nilabas, wala. Kung meron man minimal na minimal, yung eleksyon, syempre, stage, speaker, pakain sa mga voluntaryo niya. Syempre, yung mga voluntaryo dyan, mano ba naman pakainin nyo? Di ba? Totohanan lang. Naiberhin niya ako pala, shoutout ha. Wala, si Isko. Ibinigay niya na kagad noong 2019. Yung best niya, pagkaupo niya. Sahod niya nga eh. Ito real to ka. Sahod niya nga sa mga commercial niya eh. Ibinigay lang sa tao eh. Pwede niya naman ibulsa yun. Legal niya yun. Kita niya yun eh. Di ba? Trinabaho niya yun eh. Wala nang pakialamang Manileño ron. Totohanan lang. O kita mo, natapos ng eleksyon, natalo si Yorme 2022. Tumakbo ngayon 2025. Walang kahirap-hirap. Hindi gumastos ang Isko, napagod lang. Hindi gumastos si Isko ngayon 2025 election, napagod lang. Bakit kamo? Ba't pa ako maglalabas ng pera para sa mga Manileño? Nailabas ko na. Naibigay ko na yung best ko nung dating nakaupo ako rito. Kumbaga, yung trabaho ko o yung pamimigay para sa mga kababayan niyang Manileño, naibigay niya na pagkaupo niya. Hindi katulad si Yorme ng ibang mayor, congressman, konsyal, na kung kailan botohan, tsaka naglalabas ng pondo. Di ba? Ilang gawain ng iba eh. Congressman, mayor, vice mayor, konsyal. Naglalabas sila ng pondo ng kaban ng bayan pagdating ng mismong eleksyon. Meron mga nabili. Pero meron nabigyan, pero hindi nabili. Bakit kamo? Ba't ako magtitiwala sa inyo? Dapat nyo na nilabas yan. Si Isko nagtanim simula pa lang. Nung eleksyon, umani na lang si Isko. Yung mga gagong kalaban ni Yorme, nagtatanim pa lang nung mismong eleksyon. At pagkatanim nila, gusto ani agad. Gets mo yon? Kasi nagbayad ka eh. Nagbayad ka, yun yung tanim mo. Ngayon, pag binoto ko nila, ani na agad. May shortcut sila eh. Ang ginawa ng mga kalaban ni Yorme, sumortcut. Gets nyo ako? Sumortcut sila. Pagkatanim, ani kagad. Si Isko iba, organic. Sabi nga ni Yorme, Isko organic. Isko organic. Nagtanim ako nung simula, inani ko lang nung botohan. Lahat ng tinanim ko nung 2019, inani ko ngayon 2025. Yun yung nangyari. Yun yung pinakita ni Isko. At kaya si Isko, walang gastos, pagod lang. Hindi naman talaga biro yung ginawa ni Isko. Pagod talaga yung tao. Di ba? Kaya kita niyo yung mga gago. Mga mukhang tanga. Real talk. Yung mga natalo, no, gumasos na malaking pera. Bakit? Yan yung mga gusto ng shortcut ways. Nagbigay kila chairman. Nagbigay ka mga agawad. Di ba? Yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag eleksyon, chairman ng mga pinakamaraming pera rito. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat, pero totoo yan. Meron naman talaga, marami pa rin naman chairman na mababait at mga matitino. Di ba? Saglit. Nalubat. Di ba? Gandang paliwanag. Ako bumabase lang ako sa nakikita ko. Di ba? Binibigyan ko ng senaryo kada paliwanag ko. Hindi ako nanguhula rito. Wala naman akong rason para utuin ko kayo.
para mahalin yung si Isko, panalo na si Isko. Di ba? Hindi ko na kayo inuuto rito. Nanalo na eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Sino ba nagsasabi ng uuto pa ako rito? Sino ba magsasabing kinakampanya ko pa si Isko? Eh kahit anong gawin nila, kahit lumuha sila ng bato, sa June 30, upo na si Isko. Hindi na nila mababago desisyon. Hindi ako nang uuto rito. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Di ba? Para alam nyo lang kung gaano kagaling ang Isko. Di ba? Tignan nyo. Susundan nyo na lang yung yapak ni Isko. Kung tutuusin, alam na ni Mayora yan eh. Yung ganyang galaw ni Isko, na magtatanim ka sa simula. Ha? Nagtatanim ka sa simula, kasi nandun si Mayora eh. Nasubaybayan ni Hanila Lacuna lahat ng ginawa ni Isko. Magtanim ka sa simula, sa gitna. Pagdating ng dulo, aani ka. Ang mali lang ni Mayora, hindi sinunod. Kasi pinangako niya, lahat ng ginawa ni Isko, itutuloy niya eh. Diba? Yun yung mali ni Mayora. At eto naman si Sam Versosa, lahat ginaya niya na. Lahat ng style ni Isko, ginaya niya na. Pagkasalita sa mga senior, pabahay, ganito, ganyan. Diba? Pilipinas ni Juan, dami mong alam niya. Siyempre, ako pa ba? Eh, sisigaw to, maraming alam to. Kaya nga nanalo si Yorme. Ba't kayo wala kayong alam? Kaya hindi nyo na panalo yung mayor nyo. Ganun lang yun. Diba? Wala namang problema makipagbasagan. Sanay ako dyan. Oh. Diba? Oh. Ito ang mahirap. Ito yung mahirap na sitwasyon na hindi nagawa ng mga tao na kalaban ni Isko. Sabi ko nga po sa inyo, ginaya mo na lahat ng style ni Isko. Kay Sam Versosa, totoo to. Halos lahat ng style ni Isko, ginaya na ni Sam Versosa. Ang mali mo lang, hindi mo ginaya yung ginawa niyang nagtanim ng maaga. Nagtanim ka late na. At gusto mo ring umani ka agad. Diba? Real talk. Gusto niyang umani ka agad. Alam nyo, ang dami nang gumawa ng ganyan. Kahit si Pangulong Duterte, si PRRD. Tignan nyo, hindi naman nangampanya nanalo. Ba't nanalo si Pangulong Duterte? Kasi alam na nila yung kapasidad ni Duterte. At kahit si Isko hindi mangampanya ngayon 2025 election, same as Duterte o same as PRRD ang magiging lagay niyan. Di ba? Totohanan lang tayo. Kahit si Yorme hindi mangampanya ngayon 2025, panalo. Same as PRRD. Si PRRD ba nangampanya? Hindi naman landslide. Bakit kamo? Nagtanim ng maganda si PRRD sa Davao. Si Isko, anong pinagkaiba ng ginawa ni PRRD sa Davao? Diba? Parehas lang sila nagtanim ng maganda sa mga tao. Parehas lang nilang pinakita na may malasakit sila sa nasasakupan nila. Real talk tayo. Yun yung nangyari. Diba? Kung tutuusin, si Sam Versosa at si Mayor Hanila Lacuna parehas ng may blueprint ng galaw ni Isko. Nga lang, sumurkat sila parehas. Diba? Si Isko kasi nagdaan sa lubak-lubak na daan yan. Bago niya marating yung ganitong kalagayan o ganitong kasikatan sa mga tao sa Maynila. Si Sam, bilyonaryo na yan. Bakit nga naman ako dadaan sa lubak-lubak kung pwede naman sumurkat, may pera ako. Si Mayora, bakit pa ako ulit dadaan? Kasi kasama ni Yorme dumaan sa lubak-lubak yan eh. Diba? Vice Mayor niya si Lacuna eh. Lahat ng project ni Yorme, kasama si Lacuna. So, kasamang dumaan ni Yorme si Lacuna na dumaan sa lubak-lubak na daan. Ang problema, ayaw niya na uling daanan. Diba? Si Yorme, diba? Sabi ko nga sa inyo, sinuong ulit ang lubak-lubak na daan. Sinuong uli ni Yorme ang lubak-lubak na daan. Hindi porket may pera ka. Ito. Hindi porket may pera ka, easy win ka na.
Hindi porket mayaman ka, marami kang pondo, marami kang pera, ha? Magagawa mo na yung gusto mo. Kailangan mo pa rin paghirapan. Di ba? Kailangan mo pa rin paghirapan. Parang nung panahon ng pandemya yan. Oh, kung di ka magtatrabaho, hindi ka kakain. Di ba? Eh si Yorme, laging nandun sa mahirap na daan eh. Di ba? Si Yorme, ha? Laging sinusuong yung mahirap na daan. Lagi niyang ipinapakita sa tao, ha? Na pinaghihirapan ko bago ko kayo mapauo. Hindi ko kayo bibilin para lang mapauo. Paghihirapan ko yung matamis niyong oo. Liligawan ko kayo, kumbaga sa manliligaw, si Yorme old school. Alam niyo ba yung manliligaw eh? Sino ba nililigawan ni Yorme nung eleksyon? Tayo, di ba? Oh, siya yung manliligaw natin. Old school si Yorme. Pag nanligaw si Yorme, nagsisibak ng kahoy. Oh, nag-iigib ng tubig. Oh, di ba? Eh, itong mga to, pag nanligaw, tsokolate, bulaklak, alahas, oh, di ba? Kotse, sasakyan. Oh, lahat nadadaan sa pera. Eh, si Yorme, wala naman nilabas na pera nung eleksyon eh. Oh, anong ginawa ni Yorme? Pinagsibak tayong kahoy. Pinagigib tayo ng tubig. Pinag-ani tayo sa sakahan. Niligawan talaga tayo ni Yorme ng pag